Hello! Ang cute nila, ang cute ng mga trolls. So, may bago na naman silang pakulo. Pinupush na naman nila yung mas safe daw yung panahon nung time na na nakaraan, yung maraming patayan, mas safe daw kasi namamatay daw yung mga yung mga masasama. No, kahit walang paglilitis, kahit walang judgment, walang kulong, patay ka agad, no? Isipin mo, naisip nila yon. Parang inaasa nila sa iisang tao. Eh, matanda na ngayon yun. Iaasa mo sa iisang tao yung kaligtasan ng milyong-milyong Pilipino. Siyempre, kailangan ikaw rin mismo mag-ingat ka. Tsaka may mga padre de pamilya, sila rin na nagsusuporta sa mga anak nila kung nakakauwi ba ng maayos, huwag pupunta dito sa lugar na hindi maganda. Tapos umuwi na maaga, 'di ba? Ganyan ginagawa ng mga magulang sa bawat pamilya. Hindi naasa isang tao lang. Dahil merong naksak ng ice pick. Dapat pagka kayo nag-iisip ng ganyan, tignan niyo muna kung ilan talaga ang porsyento ng mga kriminalidad. Dapat may data kayo, hindi yung basta niyo na lang inaasa sa isang tao. Tsaka tandaan niyo, kayong mga trolls, no? Kulang kayo sa critical thinking. 'Yun ang problema eh. Sunod-sunuran kayo, lalo na yung may mga kulto, no? Yung nagpapanggap na kala mo sila, isang grupo ng mga relihiyosong tao, pero mga kulto. Kultong-kulto talaga, meron lang silang isang kumpas. Lahat sila sabay-sabay, parang mga hindi nabigyan ng sari-sariling utak, no? Kaya kailangan talaga critical thinking sa panahon ngayon. Isipin nyo kung ano ba talaga ang sanhi ng kriminalidad at subukan nyo para maintindihan nyo. Hindi yung umaasa kayo sa kumpas ng ilang tao na napakayayaman naman. Ang dadaming bodyguard, no? Tapos mali-maleta ang salapi. Kayo, ano ang sitwasyon ng buhay nyo ngayon? Yun ang tignan nyo. Ano nangyari? 'Di ba? Ang punot dulo ng mga kriminalidad ay sure na sure ako 100%. Kahirapan. Kahirapan, inflation. Nakita nyo ba? Mga kuryente, tubig, lahat, pamasahe, gasolina, dumoble na. Agad-agad, walang umaawat, dumoble na. Kahirapan. Pati pagkain. Maraming tao ang hindi nakakakain ng 2 beses na lang, sabihin na natin sa isang araw. Maraming tao ang gutom. Maraming tao ang walang tirahan, maalis sa mga inuupahan, walang trabaho. Kaya nangyayari, hindi makatulog ng maayos, hindi makapag-isip dahil gutom. Tignan nyo, subukan nyo, huwag kayong kumain na maghapon. Tignan nyo kung ano magiging reaksyon ng katawan nyo. Magiging violent rin kayo. Hindi na kayo makakapag-isip ng diretso. Nakakagawa na rin kayo ng hindi nyo magagawa. Mag-iinit ang ulo nyo. May magagawa kayong hindi nyo sinasadya. So kahirapan yun. Kahirapan hindi dahil nawala yung paborito nyo, macho man, no? Hindi yun eh. Kasi unang-una, yung sitwasyon ngayon, sino rin ba may gawa? Eh di ba kayo rin ang bumoto dyan sa mga yan, sa mga politiko na yan? Kayo rin eh. Kaya naging ganitong sitwasyon natin dahil sa inyo rin. Kaya huwag kayong pabiktim, no? Tsaka kayo, barya-barya lang binabayad sa inyo ng mga troll master nyo. Mag-isip kayo, dumiskarte kayo ng sarili nyo, umalis na kayo dyan. May pag-asa pa. Kailangan kung mawala kayo dyan sa mga nagdidikta sa inyo, nagkukumpas. Isipin nyo yung buong buhay nyo, kinukumpas ng ilang tao lang, iisang pamilya lang. Ayaw nyo bang maging malaya? Saan yung demokrasya natin? Dahil dapat sana pumunta kayo sa mga bansa na talagang hindi kayo makakilos dahil wala kayong freedom. Hindi kagaya dito, may freedom kayo pero pinagagamit nyo sa iilan. Sayang. Be free, be free. Tsaka pagka ganyan kayo, pati mga pamilya, halimbawa nagkaroon na kayo ng pamilya, pati mga pamilya nyo magiging kagaya nyo. Magiging kagaya nyo na walang sariling pag-iisip, walang sariling diskarte, walang critical thinking, umaasa sa kumpas ng iba. Hindi makakilos, laging takot, no? Kailangan subukan nyo lahat ng mga bagay. Kagaya nyo sinasabi ko sa inyo na kagaya nung bumabiyahe kami sa Nakar, General Nakar, na
Sinabi nila marami daw tulisan, marami daw bandido, delikado, babariling ka, marami daw tribo, papanain ka, ganyan. So kwento nila yun at sabi ng iba yun. Pero sinubukan namin, hindi naman. No? Hindi naman. So, inaalam din namin kung bakit may mga ganong kwento. Siyempre, hindi naman natin mayalis, andyan pa rin sila. Dahil kagaya nyo nga kulto din kayo ng relihiyon, di ba? Ganon din sila, meron din sila mga gang. Meron din sila mga club. Kasi nasa wilderness ka na nga, wala ka pang tropa. Siyempre, di ba magtutropa, gumagawa yan ng mga tropa tayo, ganyan, gagawa sila ng gang name or sabihin na natin, mga bandido, kahit mga riders nga, di ba? May mga grupo-grupo lagi, may mga club, nagbibiyak-biyak, nagsasama-sama. Ganon din kayo, ganon din sila. No? Pero yung sasabihin mong sasaktan ka, papanain ka, ganyan sa isang lugar, alamin mo muna kung totoo nga yan. Walang kwentong ganun. Kasi kung merong kwentong ganun, syempre may maitatakbo sa ospital, kung merong pinatay, ganyan. Tapos mababalitaan na meron palang nangaharang doon, may nangunguha ng motor, may nang-hostage. Kaso wala eh. Yun yung tinatawag na critical thinking. No? Tignan mo muna, huwag kayong mangyari sa sabi-sabi. May nagsabi lang sa inyo na ganito, masama si ganito, masama si ganyan. Pa-victim na naman kayo eh. No? Either unang-una, masabaw ang utak nyo o binabayaran lang talaga kayo ng barya-barya. Sayang, marami pa namang ibang pagkakakitaan dyan, no? Tsaka tandaan nyo, kayo nagpwesto ng mga yan. Ngayon, kung hindi nyo babaguhin yung ugali nyo, hindi tayo maalis sa ganitong sitwasyon. Hindi talaga tayo aalis. Yung mga ganyan. Alam nyo kung bakit? Kung ano man yung nangyayari na kinabibiliban nyo, nakaharasan, yun na napag-usapan eh. Yun na napag-usapan. Pag may ginawang masama, hulihin mo. Tapos, kasuhan mo. Pag napatunayan na may kaso, ikukulong. Lalagyan ng parusa. Yun na ang pag-usapan natin eh. Di naman ang pag-usapan na pag diskumpiyado ka dyan at may nagsumbong na hinipuan siya, barilin mo na kagad. Hindi yun na napag-usapan. Kung ganun sana napag-usapan, di ba? Nakukuha na under custody na nakuha na Ba't namamatay? Namamatay sa kulungan, namamatay sa sasakyan. Diba? Nakita nyo nga, nakasuhan nga sila, napatunayan nga na kasalanan nila, hindi tama yung ginawa nila. Tapos ngayon gusto nyo pa rin, ganun pa rin. Ano na? Hindi yan magiging solusyon. Maniwala kayo. Hindi yan magiging solusyon. Mag-isip kayong critical thinking. Huwag kayong maniniwala sa isang tao at tignan nyo nangyayari sa sasabihin ng iba't ibang tao. Tapos tsaka nyo timbangin kung sinong tama. Kung sino ang sa tingin nyo ay tama. Kasi yung nangyayari sa atin ngayon, nai-predict ko na to noon eh. Noong 2022, nai-predict ko na. Natutuloy na tataas ang lahat at hindi na bababa. Sinabi ko yan mismo sa mga vlog. Tuloy-tuloy na tataas at hindi na bababa ang presyo. Tignan mo, doble na. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo nakakapagbayad ng utang natin eh. Sa mga pinagkakautangan eh. Hindi nakakapagbayad kasi utang tayo ng utang pa tapos hindi naman napupunta sa tama. 'Di ba? Na nalulus tayo, nakokorap. So hindi tayo lalo makapagbabayad kasi walang balik eh. Walang balik kung ipapasok mo yan sa negosyo talaga, kikita sana sa yung inutang natin. Kakaroon ng interest, kakaroon ng dividendo, 'di ba? Makapagbayad tayo, tsaka kung may balak tayo magbayad. Dahil wala tayong balak magbayad, interest na lang binabayaran natin. So yung dollar mataas. So lahat ng binibiling materyales, gasolina galing sa labas, galing sa dollar ang binabayad. Mga materyales, mga raw materials ng mga produkto natin, dollar ang binabayad. Dahil yung kuryente natin, no, gumagamit din ng krudo, tsaka tumataas ang sweldo, tataas din nila. Yung mga tubig, siyempre yung operating expenses niyan, pagkuha ng tubig, tataas din dahil tinataas nila yung sweldo dahil nga sa inflation. So nakuha nyo yung chain reaction niya. Tapos gusto niyo na naman ibalik doon. Do? Ano na? Kung mawala na kayo dyan, parang awa niya na. Kung mawala na kayo sa mga kulto nyo, be free. Be free.